Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, si dating Senador Sani Trillanes ay nagsuggest na ang suggestion ni dating Senador Sani Trillanes kay dating Vice President, ngayon ay Mayor ng Naga City, Leni Robredo. Mas maganda kung mag-endorse na si Leni, i-endorse na si Bam o si Risa, kung sino man sa dalawa. Kumbaga i-endorse na ito yung pinagpipilian niya, either Risa or Bam. Bakit? Para pag mag-survey, makikita na pag nagsabi na si Mayor Leni Robredo na hindi talaga siya tatakbo at either na lang Kibam o Risa ang kanyang pagpipilian. Kaya sa mga tao bahala na kung sino ang nakikita nila, si Bam o si Risa, pero siya decided nang hindi tatakbo. Bakit importante 'yon? Importante 'yon ang paliwanag ni dating Senador Sani Trillanes kasi pag sinabi ni Leni hindi talaga siya tatakbo, final na 'yon. So hindi na siya i-consider sa survey. Kasi hindi na siya tatakbo eh. Nagsabi na siya, wag niyo na akong isama diyan sa survey. Tapos pag in-endorse ni Leni si Bam o kaya si Risa, makikita yung effect ng endorsement niya. Kasi sa ngayon, ang problema talaga ni Risa at ni Bam, mababa sa survey. Mataas pa rin si Leni Robredo talaga. Kaya lang ang problema naman kay Leni, nagsabi ng hindi siya tatakbo. Kaya lang, nagdeklara siyang hindi tatakbo, hindi naman siya nagsasabing, alisin niyo na yung pangalan ko dyan sa survey. Pangalawa, i-consider niyo si Bam o si Risa. Yan yung pinagpipilian kong i-endorse. O yan. Kumbaga, pagka ganun ang ginawa ni dating Vice President ngayon ay Mayor Leni Robredo ng Naga, sabi ni Trillanes, pagka ganun, hindi na i-consider si Leni. So makikita natin ngayon, pag nagsabi si Leni hindi na siya tatakbo, ano ang effect sa kandidatura, possible candidacy ni Risa or ni Bam? Makikita na yon. At kung i-endorse ni Leni, either si Risa or si Bam, sabihin niya ito, anong effect ng endorsement niya na yan? Kasi mahalagang hindi kasi nakakabuelo yung si Risa at saka si Bam, mababa pa rin sa survey kasi nandun si Leni. Kasama si Leni sa tinatanong sa survey. Kasi nga, hindi tulad ni Chis Escudero, nagsabi na, wag niyo akong isama diyan kahit si Tulfo. Di ba? Pag sabi ni Tulfo, wag niyo na akong isama diyan. Si Leni Robredo nagsabi na rin na hindi siya tatakbo. Kaya lang, yung kailangan yung talagang categorical na sabihin sa mga nagsusurvey, please, wag niyo nang isama ang pangalan ko. Kasi mas maganda nating makita si Risa sa si Bam. Anyway, suggestion lang naman yan ni dating Senador Sani Trillanes. Parang gusto talaga kasi nilang makita kung si Leni ay hindi nakasama sa survey, ano ang effect kay Bam o Risa? Tataas ba sila? Mga ilang points kaya ang itataas? Yan yun. Importante kasi ngayon na tumaas si Risa or si Bam. Kasi yung parte kasi ng administrasyon, siyempre maraming nagpaplano na magsama yung admin, yung kampo ng Marcos at saka nung oposisyon laban sa Duterte. Pero siyempre, yung kampo kasi ng administrasyon, susuporta sila kung ang kandidato ng Pinklawan or ng Dilawan or ng oposisyon ay malakas, katulad ni Leni sana. Pero ang problema kasi kay Leni, kung hindi tatakbo, o susuportahan ba si Risa or si Bam? Depende rin. Kung tumaas sila sa survey, sa ngayon kasi mababa sa survey eh. Parang ang porsyentahe ni Risa or ni Bam, pareho lang na Junvic Rimulya at saka si Junvic, saka ni Vince Dizon. Parang kung ang ganyan, ang sasabihin ng administrasyon yan, bakit naman tayo susuporta sa kila Risa? Pareho nga lang natin sa survey. Kaya kailangan lumakas si Risa at saka si Bam sa survey. Kung pwede, sa endorsement ni Leni Robredo, tumaas sila para yung iba na nagpipilit tumakbo, mag-giveaway na kay Risa kasi tumaas na siya. Kumbaga, yung place ni Leni, sana makuha ni Risa or ni Bam. Yan yung context ng sinasabi ni Trillanes na bakit mas magandang i-endorse na ni Leni si Risa Bam para makita yung effect ng endorsement ni Leni. At si Leni rin, pag nagsabing wag na siyang isama, makikita rin yung effect.
na pag wala na si Leni sa sinusurvey. Anyway, masyado na talagang mga kabunyog, mainit na ang politika, grabe. Pero yun po bang inyong partido, grupo po ninyo, sino-sino pa po yung iba ninyong mga kino-consider na posibleng maging standard bearer? Ganito po yan. While ang preference po namin ay si Senator Risa Hontiveros, base sa kanyang kwalifikasyon at yung strength of character niya, naninindigan, pinaglalaban, yung tama. Pero kung ang magiging resulta ng usapin ng 2028 ay kung sino man, di magkakaisa po kami kung sino yon. Parang kagaya lang ho sa Estados Unidos, yung primaries na tinatawag, ay kahit magkakaiba yung tinutulak ninyo sa isang partido, but eventually pag nakapili na, lahat na tayo pagtutulungan para masuportahan yung chosen candidate. So dito pa lang tayo sa primaries, ika nga. And kaya si Senator Risa yung aming itinutulak. Opo. So, Senator Risa, lumabas din po yung pangalan ni Senator Bam. Sino pa po? Congressman De Lima, kasama po ba siya sa mga pinagpipilian? Sa ngayon, yung mga nag-express po ng interest, dalawa po. Si Senator Bam at si Senator Risa. So, we have narrowed down the selection process to the two of them. Kaya ang suggestion ko sana, unsolicited advice kay Mayor Leni, now na hindi na siya tatakbo, as she stated, pwede siyang maging kingmaker dito or facilitator ng selection process. Para itulak niya, endorso niya, para lahat ng mga supporters niya, yung mga loyalista niya, ay ilipat niya doon sa chosen candidate. Hindi pwedeng mag-step back lang siya, tapos bahala kayo dyan. Kasi sayang, maraming mga supporters siya na hindi susuportahan necessarily yung mapipiling kandidato ng Middle Forces. So, dahil po dalawa lamang po yung nag-indicate sa ngayon, so is it safe to assume na kung sino yung mapili, standard bearer, yung hindi mapipila siya yung VP? Not necessarily, kasi pwede pa rin yung coalition with the administration. Right. Di ba? Right. Okay, so pwede kasi yan, yung kandidato for president ay coming from the Middle Forces, then yung vice president would be coming from the admin, with the administration. So, magkakaroon ng coalition. Di mas malakas yun. Di hama. So, kailan Otherwise, kung hindi po kasi magkakaroon ng coalition, by siguro to, mga second quarter next year, liliwanag Kasi at this time, susubukan ng mga individual candidates na itulak yung kanilang kandidatura by themselves without any coalition. Pero pag nakita nila na alanganin, then pwedeng magsanib pwersa na. So mga second quarter next year yan na yung talks ng coalition kung walang clear or runaway victor dito sa mga pinagpipilian. Kayo sir, may plano pa po ba kayo ulit na tumakbo sa national position kung sakali? Wala na po. So, sinisimplify na natin itong mga gagawin natin. So, tutulong po kami. Mag-all out kami sa pagsuporta dun sa nararapat na kandidato. In this case, ang sinasabi nga namin, si Senator Risa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,